Okay, so magandang araw. Ito naman ang pag-usapan natin. Si Alice Goo po. Ngayong araw ho kasi ay meron pong Senate hearing. Now, doon sa Senate hearing, hindi po siya makakadalo. Abay ka ako, bakit naman hindi makakadalo etong si Mayora? Ah, kasi daw po, um, si Mayora daw po ay sick. At dahil sick si Mayora, no, hindi siya makakadalo, eh, ano, nagpa-doktor na raw. Lang yung buhay to, nagpa-doktor. At alam niyo ho ba kung ano ho yung funny thing dito sa pagpapadoktor ni Mayora? Hindi po siya binigyan ng medical certificate. Bakit kaya hindi siya binigyan? Dahil daw po, sa natatakot din yung doktor na pinuntahan niya na nag-check up sa kanya kasi nga na-stress daw, nagkasakit, kung ano pang mga anik-anik na dahilan. 'Di ba? So, ang tanong, nandito pa nga ba talaga si Alice Goo? Hmm. Lagay ko nga rito sa taas, 'di ba? I am sick. Sabi ni Risa. MedCert. Ayaw po ako bigyan, Your Honor. Kaya lang di na makakasagot ng ganyan eh. Bakit? Alam niyo kasi, yan ho ay isa sa mga indikasyon, yung excuse na yan ng kanyang abogado, na wala na po dito si Mayora Alice dito sa Pilipinas. Kahit na siniguro pa ng abogado na nandito pa sa Pilipinas ang kanyang kliyente, mga kapatid, wala naman po yata tayong batas na pwedeng pigain ang isang abogado. At alam nyo na ang kasabihan. Kailan natin malalaman ang abogado na nagsisinungaling? The moment they open their mouth. Hindi ko sinasabing sinungaling yung kanyang abogado. Pero ang maliwanag dyan, nagsisinungaling siya. Bakit? How can you say that your client is still in the Philippines wherein hindi mo siya maipakita sa taong bayan? Oh, 'di ba? Pwede nga, hindi nga man lang sila nag-request kahit na Zoom meeting. 'Di ba? Makipag-Zoom. Oh, na nandito po yung aking buti pa si James Kumar eh. 'Di ba? Oh, buti pa si Kibuloy nag-request. Oh, kahit na sabihin nating hindi mapagbibigyan, 'di ba? At least merong intensyon na magpakita, "Hey, I'm still alive." Oh, 'di ba? Oh, I'm sick, maglagay ng mga bimbo rito, i-bandage yung buong katawan, talian yung dila, 'di ba? Oh, wala eh. Basta ang sinabi lang po ng abogado niya, may sakit, na stress, at saka yung magpa-file sila ng certiorari. Dahil nga po, ang dahilan ay um, parang self-incriminating yung mga nagiging tanong diyan sa hearing. Well, in regard to to certiorari, ang sabi po diyan ng Korte Suprema, naniniwala po ako sir, dahilan lang po 'yan. Talagang magtatago 'yan. Naniniwala ako na, I mean, going back doon sa certiorari, alam niyo po ba na may desisyon na ang Korte Suprema diyan noon pa man? Kasi hindi naman po first time na nagkaroon tayo ng Senate hearing, tama? So doon po sa mga previously decided issues ng Korte Suprema tungkol diyan sa certiorari, ay sinasabi nila na karapatan ng kahit na sino na pinatatawag diyan sa Senado o sa Kongreso na mag-avail ng yung certiorari. Pero ito po dapat ay gagawin nila yung dahilan nila is incriminating yung mga tanong, 'di ba? Yung right to self yung against self-incrimination, dapat daw po sabi ng Korte Suprema, dumalo kayo at doon ninyo 'yan sabihin sa oras ng pagdinig. Oh. So ibig sabihin, hindi po katanggap-tanggap ang dahilan nila na magpa-file sila ng certiorari kasi incriminating yung or self-incriminating yung mga tanong na ibinabato kay Mayora. Lalo na po ngayong araw na to. Ang pag-uusapan po talagang direktahan na po sa talaga sa Porac Pogo dahil nandun yung pangalan niya, kapatid niya, nakikita doon sa mga dokumento, pati rin yata sa incorporation, yung nakasubmit sa SEC, nandun yung pangalan nung kanyang kapatid.
So it's like a family business na yung Porac, eh, kabilang siya ron, pati rin yung doon sa Banban. 'Di ba? It's just a simple extension. So ano to, hindi po rin lilitaw, hindi totoo na etong sinasabi niya na nakilala ko lamang po sila, Your Honor. 'Di ba? Doon sa Clark, nagbebenta po ako ng baboy. 'Di ba? Tapos inaya ko po sila na dito na lang kayo sa amin mag-invest kasi 'di ba? Oo. Kaya ho, um, hindi naman ho obstruction of tingin ko ho pupuwedeng obstruction of justice kasi kung alam mo kung nasaan ang isang pinaghahanap, problema ho hindi pa naman kasi talagang literal na na pinaghahanap. Ngayon pa lamang po, okey? Kapag hindi talaga 'to nagpakita, 'yan, ang mangyayari diyan, eto pong abogado, kakailanganin na po talaga nito na ituro kung nasaan si Alice. However, puwede pong excuse ng abogado ay katulad ng mga abogado ni Kibuloy. Matagal ko na pong nakausap si Kibuloy dati pa nung may party-party pa do'n. Pero ngayon hindi na siya nakikipag-communicate, hindi naman natin puwedeng i-dispute. Then who's paying you? Secretary niya, 'di ba? So, lulusot po yung abogado abogado diyan. Sabi, "Sir JDB baka ang laki ng bayad kaya ipinagtanggol." Ay sobra-sobra po 'yan, sir. Ngayon pag-usapan naman natin, how would I know na wala na po talaga rito si Mayora? Bakit ako po ay 95% na naniniwalang wala na 'yan talaga rito. Ito po yung aking paniniwala diyan. So, hindi ba sabi ko nga kahapon, ah, mali ang style nila. Dapat ginawa nila kako, inofferan nila 'to si Alice ng, "Sige, witness ka namin." 'Di ba? And then ikanta mo lang. Kasi ganito na yung natuklasan namin, peki ka pala na Alice Go, ikaw pala si Guaping, pati yung mga kapatid mo. So na-check na ng NBI yung, ang gagawin naming hakbang laban sa'yo at sa buong pamilya mo. Ikaw, yung birth certificate mo ikakansela namin, damay na yung passport mo, automatic 'yan. Magkakaroon ng, whole departure order sa iyo lalo na sa buong pamilya mo. So mas malaking problema. Bago kayo ma-deport, mapalabas ng bansa, makukulong kayo dahil sa mga kaso na ito, bla bla bla, pakita sa kanya. Ngayon, gusto naming malaman na mas malalim pa kasi kung kayo ay ikaw nandiyan yung kapatid mo, incorporator. Gusto naming malaman sino pa yung mas higit sa inyo, 'di ba? Yung mas yung mga bossing talaga. Gusto naming maugat at mabunot yung ugat na 'yan. Baka tinubuan na ng warts. So, nga pala, nagkaroon nga ho pala ito ng executive session. 'Di ba? At pagkatapos ng executive session na to, wala na tayong nabalitaan sa presensya ni Mayora na ibig sabihin na magpapakita pa ba? At ito hong kapansin-pansin ha, kapansin-pansin ito. Yung Facebook account ni Mayora dumami. Yung TikTok account dumami. At lahat po ng mga pinopost ng mga pictures, mga videos, are all recycled. Wala hong latest. Ang katawan ngayon ni Mayora, medyo yung huling nakita natin na, sumakay siya ng helicopter, pumunta ng San Marcelino at yun, Zambales, tapos, tawag dito, ginawa po niya na pagtakas dito ha, sa aking analysis lang, sana sana ay maling-mali, ay by land. Bakit po by land? Papunta ng NAIA. Bakit hindi ng Clark? Kasi po, bantay sarado po ang Clark. At kilala siya doon. At ang madalas naman pong napagtatakasan talaga, bukod po sa Davao Airport, ay dyan po naman sa NAIA. So, it was through a private jet. 'Di ba? Kasi yun, madidetect doon, okay, may private jet na lilipad, okay, that's it. 'Di ba? Hindi katulad kapag ka-helicopter, tingnan niyo rin sa video na yon, o na-identify talaga kung sino yung sakay.
'Di ba? Although ang binanggit ng lalaki roon, positibo ito na po yung VIP. Oo. So pagdating doon ng Zambales, baba, sakay ng sasakyan. So by land, parang normal lang na pasahero. And then from there, dire-diretso papunta na po dun sa NAIA and then doon sa kanyang o kung kanino mang private jet yan ng isang kilalang tao. Okay, isang VIP na mayroong private jet. Yan ho ang nakikita kong posibleng naging paraan ng exit. Bakit po naman naging ganon kaluwag? Well, ito na naman po kasi yung possibility diyan na baka po ikinanta niya na nga ang mga mabibigat. Paano ko yan po naman nasabi? Pagkatapos ng hearing na yan, Risa Ontiveros has switched to Pogo Mastermind. 'Di ba? Doon na siya tumutok. Pangalawa, pagkatapos ng executive session, mas bumigat po ang mga ebidensya, mas lumawak yung mga nalalaman na ng PAOK. 'Di ba? Hindi ho ba kapansin-pansin 'yon? So kung ngayon pa sinasabi na nga po 'di ba? In the previous I think a week ago or two, hindi ba't pinag-uusapan na rin na ang sabi nga, kapag nalaman ng taong bayan kung sino ang nasa likod ng Pogo, mayayanig ang sambayanang Pilipino. So, ibig sabihin po, through that executive session, sinabi na po yan nila Mayora. Lahat-lahat. So, isa pa, prior to the executive session, parang yung nauna yata o pangalawang pagdinig. No, pagkatapos ng interview niya kay Karen Davila when she was trying to save herself, no, dahil talagang inaano siya ng taong bayan, binubusisi na siya. So, pagkatapos po noon, ano nangyari? Hindi ba't yung mga tono ng ating mga senador, ni Risa Ontiveros, nito ni Gatchalian, hindi ba't yung dating nila that for me it sounds that they already knew almost everything about Alice Guo. Sigurado na sila na they know that they can pin down Alice. Na wala kang kawala sa amin. Kapag ka nagsisinungaling ka, di ba? Alam namin yung totoo. May mga ganun silang salita Oo, sabihin mo na yung totoo kasi alam na namin kung ano. At yun na nga ho. Diba? Bakit hindi pa doon nagtago si Alice? Tapos nagkaroon ng executive session. Kailan uli nagkaroon ng hearing? At pagkatapos ng executive session, ayun na. Diba? Kung ano-ano na yung saan na nakarating sila, biglang sumambulat na itong tawag dito, itong issue ng Porac Pogo na yung judge, walang nag-issue ng search warrant, binawi, 'di ba? Tapos yun na, nagkaroon na ng issuance uli. Bagamat meron pang limit na kung ilang araw. Pero tingin ko parang binawi na yata yung limit kung hanggang kailan pwedeng pasukin yung lugar. 'Di ba? At natuklasan na doon itong dokumentong naiwanan ng alaga noon ni Harry Roque, tauhan niya, yung EA niya. 'Di ba? So, yan ho ang palagay ko rito. Wala na rito yan sa Pilipinas. Okay? Pero ang importante rito sa lahat, huwag itigil ang hearing. Bakit? Alam niyo po ba na may mga nagsusulong na itigil na raw ang hearing dahil conclusive na. Mga kapatid, this is in aid of legislation. So, ito po ay hindi naman po prosecutory. So, in aid of legislation, ngayon, ang nakita ko nga rito, nag-switch na ng target etong sila Risa Ontiveros. Drama na lang itong nakikita ko diyan na pinapaharap nila, pinahahanap nila ng ganyan. Bakit po ngayon lang nag-i-issue ng mga ganyan? 'Di ba? Sobrang tagal na, pinatagal nyo. Drama na lang yan ang nakikita ko diyan. Tapos, bigla na lang mawawala na yung focus nila. May hearing mamaya. Focus nila diyan kay Alice. Dahil mas bigatin. Ang pinakakaabang-abang po rito, sino
ang tinutukoy rito na magpapayanig sa bansang Pilipinas. Siguro parang ano bang intensity ng lindol 'yan, 'di ba? Kapagka na-reveal na, kung sino yung kanilang tinutukoy rito. Hmm. Sir, delikadong umuwi ng China siguradong yayariin 'yan. Well, I don't think so na yayariin 'yan do'n, 'di ba? Kasi si Alice nakapagtanim dito ng magagandang nagawa niya, mga pagtulong niya doon sa Bamban. So kung may mangyaring hindi maganda sa kanya, 'di ba? Ibig sabihin, arestuhin, kulungin, or what, kung anong gawin, alam ng China na may mga tao na magwawala doon. Ngayon, kung papatayin naman nila doon si Alice, eh, hindi ho makakatulong sa imahe ng China yan. Kasi malalaman ng mga supporters ni Alice na di nga pala talaga dapat pagkatiwalaan. Espiya nga talaga. Kaya nga pinatay nila. Kasi ganito, di ba? So, hayaan lang nila yan. Hmm. Sabi ano, baka sa Davao tumakas. Pwede din. Hindi rin kasi pwedeng Davao eh. Kasi bantay sarado rin ang Davao. Hindi ba nahuli nga yung isang Pogo manager na dumaan doon? Nandito, yan. Posible rin yan na nasa Hong Kong. Hmm. Natatakot na sa death threats ang mga investigating senators. Ay, ewan ko lang. 'Di ba? Ito. ah si PRRD nagpapasok. Ah, yan para sa foreign investors at tax. Kay PRRD legal ang Pogo. Ngayon 2022, naglipa na ang mga illegal na Pogo. Sino bang president noong 2022? Duterte, 'di ba? Okay, so yun lang ha. Abangan natin mamaya. Ano bang mangyayari talaga? May lilitaw bang Alice Goo? Kasi sabi nga, si Risa Ontiveros, kapag hiningi niya, papa-aresto daw niya eh. Ngayon, eto naman pong si Senate President Chis Escudero ay willing, 'di ba? Willing siya na pirmahan ang pagpapa-aresto dito kay Alice Goo. Well, tignan natin. Kaya sabi ni Regino, malamang sumakay ng lancha yan mula Sambales papuntang Ayungin Shoal. Ang layo! Ang layo! Kung pupunta pa ng Ayungin Shoal. Ang layo, sir. Pakita ko sa inyo yung mapa ha. Tingnan nyo gano'ng kalayo. Tarararan. Okay, here we go. So ito po ang Ayungin Shoal. Tingnan mo ha. Nasa 500 nautical miles yan. Mahigit. Oh. Ang Sambales ay ito. 'Di ba? Tingnan natin yung distance nila. Sukatin daw. Bakit ayaw? Yun. Yan po yung layo nila. Nasa 734 kilometers. Lagyan natin sa iba. Pero San Marcelino raw yan nagpunta eh. Doon yung helicopter bumaba. Ba, ang layo. So ang kung gagamitin naman po yung sasakyan ng Chinese Coast Guard, ang possibility lang po niyan, dito lang po yan. Dito lang yan sa may banda dyan. Yan, dyan lang yan banda sa paligid nila. Sasakay na and then itatakas. Pwede naman po yung ganun. Okay? Ay, hindi ko pala napakita. Sorry. Ito. Yan. So, ito yung Ayungin Shoal. Yan. Ayungin Shoal po itong nakikita ninyo. Ito. Ito ang Ayungin. Teka nga.
Not the Ayungin Shoal. Ito ang Scarborough Shoal. Ito naman po ang Ayungin Shoal. Yan. So, ang distansya nito rito sa Zambales ay nasa 765 kilometers. Okay, so ang layo. Diba? So, para na rin siyang tumawid papunta rito. Para na siya nagdiretso ng Hainan o nagdiretso ng Hong Kong mula dyan. So, possibly, dito lang yan, sumakay ng lancha, and then, dinala rito, nandiyan ang Coast Guard, di ba? Chinese Coast Guard, isinibat na. Yan naman po ang posible dyan. Kasi hindi na ho viable na gagawin nilang takasan ang Davao Airport eh. Ang layo oh. Diba? Noon, panahon ni Duterte, yung mga sangkot doon sa Farmally, di ba? Diyan din nahuhuli, lumulusot diyan sa Davao. Yeah, mas malapit pa siya sa Hong Kong. Pero para sa akin, kung makatakas nga po yan o wala na rito, mas importante rito sa atin ngayon, siguraduhin ng gobyerno na hindi madidispose ng mga alagad ni Alice Goo ang kanyang mga ari-arian. Di ba? Kailan talaga secured na yan, confiscated, sequestered ng gobyerno in favor of the Philippine government. Ngayon, ang importante rito po, ma-uproot natin sino yung mga backer nito, sino yung nasa likod talaga ng pogo na yan. Yan ho yung importante diyan. Okay? Yeah, that's correct. Ang bagal po ng Senado talaga sa totoo lang. Alright, so pag-usapan naman po natin ngayon, ito